Hello po mga kapatid, magandang hapon po, magandang gabi, magandang umaga. Ano man pong oras na nakakarating at makakarating sa inyong lugar ang video po na ito mga kapatid. Pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyo pong lahat mga kapatid. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, greetings of true love and the truth to all of you. Yan po mga kapatid, at siguro po hindi naman po lingid sa inyong mga kaalaman yung nagsisirculate ngayon na video clippings mula sa prayer meeting ng ni Daniel Rason na iminamali niya po talaga yung Biblia mga kapatid. Tapos ito namang si Brother Del, ay ang ganda po. Biruin mo, nakasulat na nga letra por letra. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo na ipinangaral namin sa inyo ay matakwil. Mga kapatid, so talagang iminamali ni Daniel Rason yung konteksto ng kasulatan to serve his purpose, mga kapatid. Tandaan niyo po yun ha. The very reason why Daniel Rason is maligning the Holy Scripture is to serve his own purpose, for his own benefit mga kapatid. Tandaan niyo po, malinaw pong nakasulat yun sa Biblia. Kaya nga, ang bilin ng mga alagad na particularly si San Pablo, sa kanyang hahalili, meron po siyang bilin eh. Ano po ang bilin ni San Pablo kay Timoteo na hahalili pagkamatay niya? Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong nangatutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Meron pong utos sa mga successor ng mga apostol, mga kapatid. Ano po yung utos? Meron pong utos na pananatili. Nanatili po ba si Daniel Rason, mga kapatid? Wala po siyang pinanatilihan. Ngayon, ang sinasabi nila na ayan, sino ang nagturo ng ibang ebanghelyo? Daniel Rason. Hindi ka ba kinikilabutan yan sa balat mo? Sa bagay, siguro sa kakabotox mo, kumakapal na yung pagmumukha mo. Wala ka ng takot. Kaya ayan, tingnan mo, tuloy. Biruin mo, kami yung pagbibintangan mo. Samantalang malinaw pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa sikat ng araw at malinaw pa sa tinta ng pusit. Ano po 'yon? Malinaw po ba ang tinta ng pusit? Hindi po malinaw ang tinta ng pusit, mga kapatid. Malabo po 'yon. Pero yung pong tinta ng pusit na malabo, mas malinaw pa po yung sikat ng naglulumiwanag na aral ng katwiran sa Biblia, mga kapatid, na iminamali talaga ni Daniel Rason. Biruin mo, meron ka bang nakita sa Biblia, Daniel Rason? Meron ka bang mababasa sa Biblia na inawitan ng mga unang Kristiyano ang mga apostol? Talagang itong si Daniel Rason na to, naku, talagang susumpain ka ng Diyos. Yun. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa buong mundo, yan, meron pong nag-message sa akin, brother, sabi niyang ganyan, yung pong diakono at diakonesa sa lokal po namin at ang kanilang pamilya ay nag-exit na po. Bakit? Dahil paano ba naman hindi ka mag-exit sa pamumuno ni Daniel Rason na yan? Daniel Rason, tingnan mo, sa kayabangan mo, lalo kang napapahiya. Sobrang hambog mo, Daniel Rason. Meron kasing nag-request sa akin, sabi nila, brother, pakyatin mo naman si Lola. Pakyatin mo naman si Lola Cute, sabing ganyan, kasi nakakamiss po yung ni Lola Cute. Ano po kasi siya, very energetic at entertaining si Lola Cute. Kaya kinausap ko si Lola Cute kanina. Lola Cute, akyat ka nga mamaya, mag-live tayo. Yan.
Kaya po, adding na si Lola Cute. Lola Cute, adding ka na po. Habang hinihintay natin si Lola Cute na sabi ni Brother Ronnie Kipo in the Rosario. Hello, my brother. Hello po, Brother Ronnie Kipo in the Rosario. Sabi ni Sister Eugenia Pisara na mas kilala sa tawag na Sister Tata sa lokal ng lokal ng ba't hindi ka ma-add? Saglit lang, baba ka muna sis Lola Cute. Baba, ayan. Add kita uli. Yan. Mas kilala sa tawag na Lola Cute. Ay, Lola Cute. Sister Tata. Tumabait itong sis Tata na to eh. Kaya lang masyadong as usual, mga kapatid, wala namang graceful exit po dyan, mga kapatid. Pagka nag-exit ka, papasamain ka talaga nila. They will character assassinate you. Nakikita nyo naman po yung nangyayari ngayon. Biruin mo yung kapatid na retired police na si Brad Manuel Robillos at yung kanyang asawa na Sister Wilma Bulbulizer. Mga kapatid, baka akala nyo, nagloloko lang po ako. Yung po yung Facebook account ni Sister Wilma. Yung po kasi yung profession niya, mga kapatid. At yung kanyang mga kliyente, mga big time po, mga kapatid. Mga kilalang tao sa lipunan. Yan. Biro mo papasamain nila na hindi naman confirm. Balita ko, nagsha-shot na daw si kapatid na, si Manny, sabing ganyan. Ayan. Sabi ni Sister, umakyat, nasaan ka ba? Magkita na lang daw sa finals. Lagi nila sinasabi yung magkikita sa finals. Pagka nanatili kayo dyan, ibang finals ang mapupuntahan nyo. Sigurado hindi tayo magkikita. Bakit? Meron pong nakalagay sa Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayo madamay sa kanyang mga kasalanan. Pag hindi kayo lumabas dyan, madadamay kayo sa kasalanan para kay Daniel Rason. Sabi ni Sister Lola Cute, Pose and Ponder, Life After MCGI, shout out po, sabing ganyan. Shout out din kay Sister Dolor Geka, sabi niya. Sabi ni Lola Cute, Dr. Sumner Fuentes, ayun. Lola Cute, nasaan ka ba? Akyat ka uli. Baba ka muna tapos akyat ka uli. Hintayin natin si Lola Cute. Sayang hindi ako, ayun si Lola Cute. Sayang may ipi-play po sana ako kaya lang nasa labas ako. Dinala ko naman yung laptop ko kaya lang walang internet to. They are watching via Zoom. Sino po ang nag-watch via Zoom? Excuse me. Ayan. Hello po. Ayan, nag-face reveal si Lola Cute. Cute nga talaga. Hello. Basta wala ka, bro. Naririnig po kayo loud and clear at nakikita po kung gaano po ka-cute si Lola. Sa apo na apo lang ha. Sa apo lang kayo. Proud sa mga apo. Ito na talaga yun. Ayan. Gusto po sa lahat. Ayan, sige, magano ka muna. Pati ka muna at magpakilala ka muna, Sister Lola Cute. Ano po ang pangalan nyo? Kailan po kayo naanib? Ano ang experience to during the time na kaanib kayo? Ano yung naging katungkulan ninyo? At bakit kayo nag-exit? Osang del mas kilala ko sa Osang del Rosario. 1994 ako naanib. To be exact, 31 years. Sa madaming kadahilanan, as usual, di ba naikwento ko na before, pero ulitin ko na sa mga bago natin supporters, sa lahat ng mga support group na nag-e-expose tungkol sa kagaya ng ginagawa mo, good pa doon.
sa mga kamaliang aral ng dati natin nakilala na akala natin totoo. Nakakasama ng loob pero hindi ko akalain na ganito tayo hanggang ngayon pinangangatawanan niya yung pagkasinungaling niya. Nakakalungkot na nakakainis, mixed emotion pero pinipilit kong maka-move on. Lahat naman ng kapatid na lumabas diyan sa iglesia na yan, talagang ano tayo, prone tayo sa pagpapasama nila. Gagawin tayong Correct. masama. Hindi naman tayo lumabas dahil may kasalanan tayo. Oo, lahat ng tao Correct. nagkakasala. Lalo na yung gumagawa ka ng walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Pero Amen. yung ginagawa ngayon ng kasalukuyang tagapangasiwa, tahasan na talagang pagsisinungaling. Hanggang ngayon, pinangangatawanan niya eh. Kaya nalulungkot Mm. ako. Kagaya ikaw, nakahanda ka talagang itaya mo Miss yung Lola Cute, makasabat lang kita saglit. Meron bang mm, nakabukas na electric fan? meron. Pero, inuro mo Yun. nga anak, Ano, nakakaano siya. may, mainit kasi. Ay, Ganun sige, mo sige yan. lang. Oo, sige po. Nilihis ko lang kasi mainit ka. Mainit Yung dito. kasi Kaya audio ano. ano. Ayan, Ayan, sige, okay mas na clear na po audio? yung ayan. Okay Mas na? clear. Sige po. Mas clear. Okay yung lakas ng audio ko. Malakas daw yung O- ako. Opo, mas clear po siya ngayon. Sige po, go ahead. Pasensya na po, na-interrupt ko po kayo. Sige po. Yun lang. Nasa na ba ako? Pero Ayun, sa lahat ng sa lahat nalungkot ng po mga kayo. nalungkot ako. Pero salamat sa Diyos kasi alam mo kung bakit. Kasi kagaya niyan, yung mga lumalabas ngayon, yung mga latest na lumalabas, yung kagaya ng pinost mo na may panibago na namang nag-exit siya sila sa pamilya nila. Ako nalulungkot hanggang ngayon yung anak ko, yung kapatid ko, nandun pa rin dahil ganyan nga, binulag sila eh. Sasabihin pa nung Mm. kapatid ko sa akin, ate, bumalikwas ka na. Saan ako babalikwas? Eh, eto na nga yung nakita ko na hindi yung nakikita. Yun yung mapapatunayan mo na talagang under spell sila ng hypnotize o brainwash o manipulation. Nandun na yun eh. Kasi nung una pa lang na hindi kayo lumalabas, ano eh, ano yun, naranasan ko na-encounter ko na, pero pinipilit ko sa sarili ko na hindi, ako lang may mali, masamang mata ko. Yung pala, nung nagsilabasan kayo, lalo ka na nung una kang lumabas, sabi ko pa nga, ano pinagsasabi itong badong na to? Mamaya pintasan tayo ng ang iniisip ko kasi nung una pa lang, sabi ko, baka mapintasan tayo ng INC. Di Hindi ba? po Kaya ba, nga yun po yung minessage sa akin, ano, baka mapintasan tayo ng INC, pag-usapan na lang privately. Privately, wag mo nang i-public, bro. Kasi yun nga yung hindi ko kaya kasing sabihin agad nung siyempre, shock ako noon. Tapos nga yung, nung nakita ko na si Brad CJ, teka muna, sabi ko, iba na to. Tapos doon na validate lahat ng naramdaman ko, na-encounter ko, naranasan ko. Kaya ayun, sabi ko, naku, talagang matindi tong laban na nga to. Lumitaw na nga, nung pagkawala na nga ni Bes, lumitaw. Actually, may mga nauna pa, di ba? Kasama pa nga tayo sa mga pag-take down ng mga unang kapatid na na pinapa-take down sa atin na naninira. Pero nung nagsalita ka na, sabi ko, wow, parang iniisip ko nga, delikado sa'yo eh. Pero hanggang ngayon, nandyan ka pa rin, no? Diba? Katunayan nga, marami ka pa rin kapatid na nakakausap na mga talagang nag-exit na hindi lang sila basta lumabas na may nagawa silang mali. Kahit ikaw, wala ka namang di ba? Hindi ka naman lumabas dahil natisod ka o na-experience mo ba Naku, para sa sarili mo dahil naging personal kang po, alalay ng royal family through orange or whatever na bansag mo pa dyan. Hindi right. talaga ako makapaniwala, bro. Di ba? Kaya nga nalulungkot Kaya talaga nga ako po, sa pangalanan, opo, kaya nga po hindi ako mapangalanan ni Danya Rason. Kasi nga alam nila, wala naman akong wala naman akong atraso.
Ano, tingnan niyo po ha, kung tingnan niyo po ha, kung meron akong atraso, hindi po ba mas lalo silang matapang? Ayan, ano yan? Ito yung pinagagawa niyan. Pero bakit hanggang ngayon wala silang ano? Hanggang sa lang sila. Ayan, maraming ginawa yan, inalay yan, etc. etc. Pero sige, ilabas ninyo. Meron ba kayong mapapatindig dyan na hinalay ko? Marami akong mapapatindig. Subukan nyo lang. Marami akong mapapatindig na hinalay ni mga walang ya kayo. Joke. Yun na nga Go eh, ahead. hindi ko akalain na umabot ka pa ng sa loob ng 20 years na nagpaalipin ka na hindi mo nga nagawa sa magulang mo. Kaya doon ako nakarelate bandang huli. Kasi na-confirm ko na siya kay, no, kay Brad CJ nung napanood ko. Sabi ko, kausapin na nga, kausapin na kita. Tapos nung tinawagan pa nga kita, sabi mo, bakit mo ko tinawagan, Lola Cute? Kasi isosahan kasi di ba masamang tao ako? Sabi nila yun. Sabi mo, ba't ako maniniwala, di ba? Kasi sabi nga nila dun mo nga mababalidate na talagang pasasamain ka nila. Kahit ako, pasasamain nila ako. Lalo na pag napanood pa ni O5 to, ano yun? Kung mag-uusap kami nun, talagang kami lang ang nagkakaintindihan pag may ibang kapatid nga nakarinig, ganyan pa tayo makipag-usap, lalo na nung buhay pa si Dyan Magaway, no? Sabi, sa amin lang to, kami lang Nakilala ko yung po si nag-uusap. Rajan Magaway. Kilala ko po yun. Ha? BFF ko po yun. Si Kilala ko Dyan po. Magaway. Napakabait po nun. Rajan Magaway. Kaututan dila ko yun ng buhay pa, kaya medyo may naikwento na rin sa akin. Anyway, yun nga nakakalungkot. Tsaka ito pa yung naisip ko nga, ito lang lately, naisip ko, yung itinakas ko nung sa Lebanon, hindi ko siya makontak eh. Sa kanya yung nakatira kay O5 hanggang ngayon. Tapos lately nga, nakita ko na anib yung anak. Anong pangalan? Nalulungkot ako eh. Si Andeng. Anong pangalan? Andeng. Andeng, andeng Hmm. anong sampang? Cuevas ang apelido nun. Andrea Cuevas. Kung hindi ako Hmm. nagkakamali. Yun yung tinakas ko sa Lebanon, kaya siya naani. Kasi Mhm. pero maganda mo no, maganda yung kalagayan. Kaya lang ang doon, mahigpit lang, hindi siya nakakalabas na regular talaga. Ganun. Napunta rin yun na Macau saglit lang. Hindi ko na nga Mm. gaano makausap ngayon eh. Parang sabi ko, ano ba? Sabi ko, nung hindi pa ako lumalabas, nung sabi ko, parang ang hirap mo naman, parang nangangamuhan ka dyan. Diyan ka na ba nakatali kay O5? Kahit pag-chat, mahirap daw kasi signal doon. Mahirap nga ba signal sa Sa bagay, di ba? Sa may Magalang po jammer kasi sila doon. doon sa magalang po sila doon sa farm ni Resty Reyes. Pero sa taga-Arayat yun eh. Hindi na kami gaano Mm. nag-uusap simula nung na siya napunta sa Kumusta naman po ang Dubai. kumusta naman po ang buhay ninyo ngayon, si Sosang? Kamusta po kayo after ninyong mag-exit? Kasi ang binibintang po nila sa atin, pagka nag-exit ka, mapapasama ka na, magwawalwal ka na, sa demonyo ka na. Nakakalungkot sila parang talagang alam na alam nila yung mangyayari. O hindi kaya sila ang nagwawalwal, nagamit yung salita ng Diyos sa harapan, pero behind our back, puro kabulastugan ng mga pinagkagawa nila. Di ba? Exactly, yun po. Yun po. Magandang punto po yung sinabi ninyo. Biruin mo, Hmm, baka hindi ba sila yung gumagawa nung ibinibintang nila sa atin? exactly. Na ginagamit yung salita ng Diyos. Doon po ako nag-unang nagsalita na noong pong pinaka-character assassinate na Danya Rason, na pinakalat niya na wag nyo nang kausapin si Badong, i-block nyo na kasi lumalaban na yan sa aral, lumalaban na yan sa mga ngaral. Aling aral, sabi ko, aling aral ang nilabanan ko? At sinong mga ngaral ang nilabanan ko? Oo, meron akong nilalaban ng mga ngaral. Pero yung mga ngaral ko, hindi ko kanan yun. Sino ba yung mga ngaral, Sang? Kaya nga binabaligtad lahat. Si Mr. Twisted siya eh.
Ganon din naman kung ano yung Opo. sinasabi sa inyo. Halos lahat ng kapatid na lumabas, ganon, ganon nila bansagan. Ganon nila lahat Kaya nga bansagan. po Yes, si yung ano, laban sa aral. Samantalang yung aral, tinutwist niya. mm, Tinutwist niya, kagaya ng itong latest na sinabi mo, yung pinost mo na kahimat kami. Eh, mm, pakaulitin mo nga yun eh, itaas mo lang eh. Bakit hindi niya sinabing ano, kayo? Kami ang sabi, 'di ba? Tapos mm. inililigtas niya yung sarili niya. Hindi rin ba siya tumatayo as mangangaral? Kaya nga Eh po eh. samantalang ang Biruin mo dami, mali malinaw ang dun sa liwanag, konteksto nung binasa niya. correct. Napakaano nun eh. Kahit niya baligtarin niya pa, talagang lumalabas talagang ano, mapapatunayan mo talagang tinitwist niya. Kaya siguro kahit ano ibansag mo sa kanya, kung ang pangalan niya, Daniel Rason, ay Soriano Rason. Daniel ano, Twisted Soriano Rason, DS, D, DSR. DPSR, pit na pit sa kanya. Kasi twisted siya, di ba? Dati tayo, inaano natin, binobomba natin ang INC, lalo na pag may video pinapakita na ano, magaling daw ang mga INC mag-twist. Eh Mag, sa atin na Mag-chop-chop uwi yun sa ng mga mag-chop-chop ng mga video. Sa atin na uwi yun dahil tayo nung nandun pa tayo sa loob, buti na lang nakalabas tayo dahil naintindihan natin na may mali na talaga. At minamali pa. Tuluyang pinangangatawanan ng minamali talaga yung aral. Kikilabutan ka talaga. mm, O lately lang, di ba? Napansin niya yung mahal na kuya, in-enjoy na muna niya, ninamnam na muna niya. Sabi ng kapare-pareho ng comment sa loobin. Basahin mo yung comment, sasabihin ng kapatid na lumabas na ano, ganun, pare-pareho ng comment kahit hindi nila isulat by comment, pero pag nakausap mo, iisa lang ang sinasabi. Iisa lang, ninamnam na muna niya after na ano. Kailan lang yung isang kapatid na kausap ko dito na manggagawa yun na hindi manggagawang kanin yun. Na sinabi, ninamnam niya muna ng 1 taon bago niya ipinagbawal. Ano, na-touch ka na ba? O sana nga tuluyan mong punahin ang lahat. Madali naman sa atin, mm. di ba? Sabi, magpatawaran, tapos sasabihin mo, patawaran walang kibuan. Eh, pinangatawanan mo na. Alam niyo po ba Pinangatawanan mo na. kaya alam niyo po ba kaya po niya inuro yung patawarang walang kibuan? Kasi alam niya meron po siyang ginawang kasalanan kasi sa akin. Noong pong nandoon kami during the latter part ng pandemic, nakatira kami noon sa tiny house doon sa Baghdad, doon sa likod ng Pasalamatan, yung malapit na sa expressway sa NLEX. Meron po Oo. kasi mga tiny house doon na milyon-milyon ang halaga din. Ano po yun? Ako, state of the art, yung mga doon. Ngayon, bumagyo, hindi ko matandaan kung Yuli ba o Rolly yung bagyo na yun. Basta, na ano po yun, na devastated yung lugar. Yung lugar po na yun, ang daming punong natumba. Tapos, yung pong kubo na bahay ko doon, meron po kasi ako sariling kubo doon, natuklap yung bubong, nabasa lahat ng gamit ko, yung Biblia ko, yung laptop ko na MacBook, na binili ko po yun ng sarili kong pera. Mm. Biruin mo tapos nung nasira lahat ng mga gamit ko sa madaling salita. Pagdating ni Daniel Rason, alas 7 yata yun, alas 6 ng umaga, biruin mo kamukat-mukat mo yung sinabi niya sa akin na ikaw, Badong, ayusin mo ang sistema mo. Tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon pwede mong balikan yung iniiwan mo. Maswerte ka, sabing ganyan. Pagka gusto mo bumalik, tinatanggap ka namin. Alam mo lang kami, Bakit? pagka wala ka ng pera. Pero pagka nakapag-ipon ka na, nilalayasan mo kami. As if naman, meron na sa kanila. Paano kung hindi sila babalikan? Kahit anong gawin kong alisan sila, sinisiraan ako. Might as well, sige, balikan ko na lang sila, magtitiis na lang ako, kesa kahit saan ako pumuntang mga lokal, sinisiraan nila ako. Kaya po ganun. Kaya tumagal ako ng tumagal.
Kaya nga, eto nga. Sige, inahamon ko kayo, Daniel Rason. Sige, pabalikin ninyo si Mayo Sunga kay sa nanay mong impacta. Ewan ko lang, kahit tawasan mo yan, kahit ipakulam mo yan, hindi na babalik yan. Sige, sis Mayo, kung sinasabi mo talagang nagsisinungaling lang ako, alam nyo naman yan yung pinag-uusapan natin. Meron ako mga ebidensya dyan, mga screenshot. Ngayon, hindi ba tumakas ka? Tapos sasabihin mo, hindi ka tumakas? Para pagtakpan nyo sabihin nyo na, aminin nyo na di na yan yung sa Diyos na iglesia na inaakala natin noon. Tapos, nung time na yun, nung gabi ko, sinat ko yung chewing ko. Sa San Fernando lang naman yung bahay namin eh. Sabi ko, sunduin nyo na ako, sabi kong ganyan. Yun yung time na ayoko na. Tapos, kinausap uli ako ni Sis Lisel, pinaano ako, bumalik uli ako sa Orani. Tapos, ayun, may nangyari na naman. Paulit-ulit lang, circle lang yung nangyayari. Kaya ganon. Kaya, pagka umalis ka dyan, ako, alam ko na yon. Even before, kaya nga ang nagkukwento po sa akin, Lola Cute, biro mo nagkita sila sa Canada. Tapos, walang kaabog-abog ko kwento ni alam mo ba, inaway ako niyan si Badong, ganito ganyan. Ang unang reaction ni Brad Josel, ni Kuya Jok, magagalit siya. Tapos after a few moments, sasabihin niya kay Ate Ranza, saglit lang, huwag tayong magagalit kay Badong. Hindi pa natin naririnig yung side ni Badong. Kilalang-kilala naman po ni Brad Josel, yung pamilya ni Daniel Rason kasi naging driver din po, naging alipin din po si Brad Josel ng pamilya ni Daniel Rason. Kaya yun po. Kaya ever since kinakarakter assassinate na ako niyan. Kaya lang, during the time na buhay si Brother Eli, pinagtatanggol ako ni Brad Eli. Merong mga instansya ni sinasabi ni Brad Eli, gusto ko yon. Meron pa akong kasama na galit si yung nanay ni Alam niyo po ba, meron kaming kasama na ang tawag nung nanay ni Daniel Rason, yak. Biro mo, tatawagin mong yak ang kapatid. Yung pagka merong picture, nakita niya yung picture, nandoon yung kapatid na yon, si Sis Cheryl Iyosa. Manggagawa yon na uli lang lubos. Sasabihin niya, ay, andyan pala si yak. Ayun. Grabe, no? Nandiyan ka pa ba? Oo, grabe talaga, no? Grabe siya, pintasera. Bakit yak ang tawag niya? Napaka Kasi masyado siya silo. Kaya nga, ano pang term ang gusto mong sabihin sa kanila Kaya sa kanila ako natutunan pamimintas. Kaya kung pintasan ko man sila, sa kanila ko rin naman natutunan yun eh. Biruin mo, kay Efren Baking dati, mahal na mahal ko si Efren Baking. Ang naririnig kong tawag ni Beth Rason kay Efren Baking, aswang. Ayan na yung aswang. Ayaw niya yun. Ayaw ni Beth Rason kay Efren Baking. Ayan, sila pala, scam. Sila, namemera sa mga kapatid. Biruin mo, na-debit yung kanyang sasakyan sa Australia sa account ng lokal. Grabe, hindi ako makapaniwala sa lahat ng ine-expose mo, Brad Badong, pero naniniwala ako, totoo yun. Kasi noon pa naman kahit binasa na ni Brother Eddie yung isang nag-email sa kanya, natatandaan mo, way back 2015 pa yun or 16, na yung nagbibigay siya, nagbababa siya ng project, na ang tingin niya sa mga kapatid, parang wala nang ibang pangangailangan sa buhay. Kasi kailangan ni Ingkong, kailangan ni sa gawain, kailangan sa Brazil, tapos malalaman mo na lang sa mga in-expose mo, namatay na bilyonaryo siya, tapos sila na, no? Yung buhay. Tapos, may mga mansyon, samantalang yung mga ordinaryong miyembro. Teka muna, Brad Badong, kumusta naman kaya yung mga ita doon sa Tarlac?
Minsan lang na pinakita yun. Wala na po Wala na. akong balita. Kasi kahit noon pa man, meron akong nararamdamang kakaiba. Bakit ninyo ina-highlight yung mga ita? Samantarang merong mas mahirap ang kalagayan. Mas mahirap po ang kalagayan ng mga kapatid na mahihirap na nakatira sa mga syudad kesa dun sa mga kapatid na mga aita na nasa bundok. Kasi ano nila yun eh, lugar nila yun eh. At saka marami sila po pwedeng resources po doon. Ngayon, wala na. Hindi na napapakita paano nalilinap pa kaya yun? O for ano Hindi. lang, for the views. For the views lang. For the views lang po yon. Kasi tingnan nyo po biruin nyo po. Kahit, kaya nga kinakahiya po nila yung mga kapatid na mga Aita na bumababa ng bundok every bare months. Kasi pag bare months, marami po yung mga indigenous people na mga kababayan, mga mangyan, mga indigenous from other tribe na namamalimos sa mga kalsada because mantala nila yung Kapaskuhan. Bare months pa lang, September, as early as September sa Pilipinas, muna yung Pasko sa Pilipinas. Sinasamantala nila, ganun din yung ginagawa ng ibang mga kapatid na mga katutubo sa bundok, bumababa sila. Yung iba pa nga, nakasuot na MCGI Cares. Oh, kapatid yun, ba't namamalimos? Pinag, pinaninindigan ni Brad Ellie during his time na sa iglesyang ito, wala kayong makikita kahit isang kapatid na namamalimos sa kalsada. Pero ngayon, Natupad na. panahon ni pero ngayon sa panahon ni Daniel Rason, marami na pong mga kapatid na namamalimos sa kalsada. Meron nga bro, may nag-comment sabi nung Elistan, baka may interes sa lupa nila. Lupa daw Actually, ng mga ganun po. kaita. Opo, actually, alam ko, merong mga nagsabing pati sa akin, bro, in-expose na po nung isang vlogger yung ginagawa po nila sa mga katutubo na kinakamkam, land grabbing. Bawal po kasi yun bawal bilhin yung ari ng mga katutubo because it is their land. It is their peace, dignity. Dignidad po nila yun eh. Kaya nga nakakalungkot. Pumasok sa isip ko yun kasi nung bago pa lang silang natayuan. Tinayuan nga sila ng lokal pero nung nakalabas na ako, naisip ko rin yung sabi ko, naku, kawawa naman yung mga yun. Magsasaka talaga sila, nangangamuti sila, tapos gagawin kakatasan pa. Kaya Totoo. nalulungkot talaga ako bro, di ba? Actually, hindi po sila kinakatasan, Sis Lola Cute. Ginagamit po sila para makapangatas sa mga kapatid, lalong-lalo na sa abroad. Tapos, aambunan lang Ginagamit sila. po sila. Yes, opo. Kaya, alam nyo naman po, yung mga kapatid, lalong-lalo na nung panahon ni Brad Ellie, maano yung kalooban ng mga kapatid. Pagka merong ipinakitang mga ganyan, mga nakakaawa, kailangan tulungan, kaagad yung mga kapatid tumutulong nang walang dalawang second thought. Biro mo, Sis Osa, ngayon, si kapatid na Dr. Sumner at saka si Dr. Cristina Fuentes, inuusig na daw. Opo, nakausap ko na nga sila bago mo pa sila makausap. Nakachat ko na yan, sabi niya nga sa akin no. Sabi niya, sis, natatakot nga po ako mag-expose. Sabi ko, dadating din yan, lalakas din ang loob mo kasi kahit hindi ka naman mag-expose at na may nakaalam, pasasamain ka niyan, sabi, kung kayong mag-asawa diyan, kaya tatagan nyo na lang po yung loob nyo, sabi ko dun sa kapatid na doktor. Malaki din ang sakripisyo nila, tapos biglang sasabihin, natatawa nga ako dun sa salitang sawayin nawa hindi na, yung mga nagsasalita kahit ako sinasabihan ng ganon, minsan nga may
may nag-ano sa akin eh, may nag-chat dahil shinare ko yung mga post ng lahat ng mga nag-e-expose, lalo ka na, tsaka ka Brad CJ, sa Posen Pander. Tapos sabi, ganyan ka na pala ngayon ako, ibablock na kita. Eh, nagtataka man ako, sabi ko, ba, paano mo ako ibablock? Hindi mo naman ako friend. Nakakatuwa nga, puro si Black. Sabi ko, masama sa loob, pero yung mga pananaw nila sa ano, na yan is si Black. Sabi ko, halimbawa, totoo, mali nga yung ginawa namin na lumabas kami, no? Dapat anong gawin nyo sa kapatid na nalilihis? Kung alam nyo nga, nalilihis. Di ba dapat una ipanalangin? Di ba, Brad Badong? Correct. O kaya, Totoo, kung yun yung papunta sa... kasi sa O kaya kung maliman, papunta sa apoy, agawin, pinapaagaw pa nga eh, di ba? O tapos ngayon, nasa apoy na wala nga, na yung pinapaagaw. correct. Tapos ngayon, uusigin mo, tapos ibablock mo pa, tapos turing mo parang kriminal. Parang kriminal na may ginawa sa'yo. Meron nang nag-message sa akin, closet na daw siya. Brad Badong, alam mo ba, sabing ganyan, ganito, ganyan. Eh, nag-reply ako. Sabi niya, Brad Badong, buti ka pa, nagre-reply ka pala. Eh, itong mga manggagawa po, hindi ka man lang po re-replyan pag nag-chat ka sa kanila. Correct, katunayan nga Kasi, yan, si Brad Resty, hanggang ngayon, hindi niya pa nababasa yung message ko eh. 2023 pa ako nag-message na sabi ko, babalik ako sa Macau, bro. Mag-a-apply pa ako ng trabaho, baka sakali pang pwede. Kasi namimilit kasi Brad Ramis na magpaalam ako, di ba? Dahil kinatatakutan niya nga ako na baka doon daw ako atakihin, ganun, ganun, ganyan. O, awa ng Diyos, buhay pa ako. Di marunong pa sila sa Diyos. Sabi ko nga eh, alam mo, ibang klase ka rin. Yung magre-renew ko, sasabihan niya ako na sira ulo daw yung amo ko dahil nire-renew pa ako. Instead na ipanalangin mo ko, tapos pag may project, kasali ko, totokahan mo pa ako. Ganun katindi si Ramis na ran. kasi natatakot sila, baka mangyari yung, natatandaan niyo po ba yung kapatid na, yung babae? Opo, opo, kinuwento nga Nakalimutan ko niya sa yung akin pangalan nun. eh. Kinuwento nila sa Nakalimutan ko akin yung yun. pangalan eh. Hindi, tsaka may isa pang kapatid na maganda yung trabaho doon. Buti nga daw, Brad sinagot daw Raj. ng engineer. Oo, si Brad Si Brad Raj Raj. yun. Eh, sabi ko naman, oh, di ba nagkaroon na nga, di ba every year tayo nag-renew ng kontrata doon sa Macau? Tapos nung pangatlong Oo. taon ko na, di ba kasagsagan ng pandemic, naglabas ang labor attaché doon ng addendum. Ibig sabihin, in case of death, the employer should shoulder everything, blah, 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 blah. Alam mo, pinabasa ko na sa kanya. Sabi ko, ayan, huwag ka na mag-alala. Sabi ko gano'n. Kasi yung usapang normal lang. Sabi ko, ayan na bro. Sabi ko, ayan na. May ano na, hindi mo na ako sagutin. Naawa yung Diyos sa akin. Ikaw, instead na ipanalangin mo. Kasi kailangan ko maghanap buhay dahil wala naman ako maaasahan pa sa mga anak ko dahil mga nagkipag-asawa na, gano'n. Yung iba, o yung the rest, ma-maintain ko man lang yung pang-upa ko ng bahay, yung everyday ko, pamumuhay, gano'n. Sure. Tapos, 'di ba? Tapos pag may project, walang katapusang project, sasabihin doon ka natisod. Paano ako matitisod eh? Ako pa nga nagkukumbinsi sa mga kapatid dahil ginawa mo pa akong tagapagpatotoo na ikaw ba si Soorang simula nung naanib ka? Patatayuin ka pa nung sa pulpito. Ikaw ba simula nung naanib ka, nabawasan ba yung tulungan natin? Hindi. Sabi ko, nadagdagan pa nga lalo dahil namamahayag tayo nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos hanggang ngayon. Di ba? Eh Ngayon, ngayon, wala nang ginagawang pamamahayag. sabihin mo yan, yung manggagawa na nagpunta sa akin dito, the next day na nagpaalam ako sabi ko sa anak ko, tanggalin mo ako sa lahat ng GCs, tanggalin mo ako sa lahat na hindi na ako dadalo. Ikaw mag-isip ka na rin, sabi niya gano'n. As kinabukasan, pinuntahan ako dito ng manggagawa na 1 taon lang yung tanda sa akin. Tinanong ko sa kanya, yung wish concert, ba kasama ba yun sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Na laging pasan-pasan ng bawat kapatid sa bawat lokal na backlog nila yan? Sabihin mo sa akin. Eto. Si Kaya, Sosang, oo. tabat lang kita sa ganda kasi nung ano mo eh. Meron kasi ako nakausap na hindi ko pa siya pwedeng pangalanan. Sabi niya, alam mo ba, yung mga co-host sa UNTV, nagtataka daw sila
bakit di ba may mga concert tapos wala namang ibinebentang ticket? Kasi meron daw silang gustong isama sa concert. Naghahanap sila kung saan sila po pwedeng bumili ng ticket. Kaya pala kaya pala walang binebentang ticket kasi ipinapa-shoulder sa mga kapatid. Kaya ayan po, yung sa bagay maraming problema ngayon ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya hindi ako tumitigil dito at yung mga kasama nating mga nag-e-expose, particularly kay Brad DK at saka kay Brad Loss. At ayan, kasama na kayo. At saka si Sister Patricia sa Pose and Ponder. At marami Yes. pang mga kapatid na mga nag-e-expose ngayon na especially sa mga kasama sa Post MCGI Society. I do not know you, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung inyong mga pagkatao. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. I know in my heart that you are with me in this battle. Kasama po namin kayo, kasama po natin si Sis Osang, at ang maraming mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo at iba't ibang sulok ng Pilipinas na ating minamahal na bansang sinilangan. Na Opo. ayan, wala silang binibentang mga bawal po 'yun sa Department of Trade and Industry sa DTI. Yung ginagawa Doon, po nila si Sosa. doon pa lang exploit na tayo, bro eh. Exploit na Yes, exploit tayo. Gamit na gamit tayo. Dahil sa salitang magic exactly. words na lahat Para para sa sa gawa. gawain. Para sa Eh, gawain. biro, Kaya, biruin mo si eh, Osang, maglilibre maglilibre si Arlene Rason. Sasabihin niya sa mga nililibre niya, get what you want. Sky's the limit po Sky's the limit kung manlibre si Arlene Rason. Sabi ng mga hindi po mga kapatid to itong mga nagsasabi na sinasabihan ni Arlene Rason, get what you want. Wala naman trabaho ito, sabing ganyan. Sino saan manggagaling yung pambayad? Di sa kapatiran. Kaya hindi po sila hindi nila tinitake yung opportunity na sinasabi ni na get what you want. Biro niyo po hindi mga kapatid ito, samantalang napakaraming mga kapatid. Isusubo na lang nila como nagmakaawa yung manggagawa, nakiusap, nakakaawa po ang kapatid na Daniel, pagod na po siya, marami po siyang obligasyon. So yung kapatid, kaya nga merong manggagawa pinagsabihan niya yung nanay niya, nanay, bakit di ba binigyan kita ng allowance para sa gamot mo? Ba't ba't na masama palagi pakiramdam mo? Pasensya ka na anak, hindi na kasi ako nakakainom ng maintenance. Bakit? Sabi niya. Itinulong ko sa gawain kasi pagka meron ka pong halimbawa, ito yung figure na itinoka inyong lokal ngayon, hindi nyo na-reach yung target, yung balance isasama sa next month. Merong utang ang lokal. Ganun po yung ginagawa. Kaya nakakalungkot. tama lahat, Yan. bro. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Sabi ni Sis Nel Di Malanta, narinig ko po yan, kawawang PKDR. Paano kawawa meron bang kawawa na napakaraming sasakyan? Meron bang kawawa na merong mansion na worth 1 billion ang halaga sa La Vista? Meron bang kawawa na merong mansion sa Philinvest Quezon City sa tapat ng Sandigan Bayan sa House of Congress? Meron bang kawawang merong din mansion sa Tagaytay? Meron bang kawawa napakaraming isa hindi lang sa Pilipinas pati po sa iba't ibang mga bansa. Meron nga akong nakausap sa Spain. Meron daw po silang wino-workout ngayon maging Spanish passport holder si Daniel Rason.
Yan, magugulat na naman yan. Paano nalaman ni Badong na nilalakad natin na magkaroon ng Spanish passport si Danya Rason? Di nila alam na malawak yung network ni Badong. Bakit? Marami kasing naniniwala. Kahit saan ka magpuntang bansa, hindi po pwedeng mapaniwala nyo lahat ng mga kapatid na masamang tao si Badong. Biruin mo, si kapatid na Dr. Sumner at kapatid na Dr. Cristina Fuentes, hindi ko naman kilala yan. Bakit sila naniniwala na nagsasabi ako ng totoo? Sabi nila, hindi po pwedeng nagsisinungaling si Badong kasi consistent yung sinasabi niya. And ang katotohanan, consistent po yan, Sis Osang. Tama po ba? Tama. Tama yung bro. Tama lahat ng sinabi mo. Ganito rin, no, may tanong si Sis Nel, sabi niya bakit hindi daw pumupunta sila KDR sa sa Africa. Ikaw na sumagot, bro. Ayun, paano po sila pupunta sa Africa? Wala naman pong pakinabang sa Africa. Unang-una, yung kanilang balat na galing sa Botox, baka matunaw. Yung botox nila. At saka po, madidiriin po sila. Nakakita na po ba kayong nagdalaw sila sa mga kapatid na nakatira sa squatter area? Na merong mga kapatid na nakatira sa ilalim ng tulay. Sa Muñoz, kung hindi ako nagkakamali, merong mga kapatid doon nakatira sa ilalim ng tulay. Meron dito kapatid ako napanood ano sila, yung, may edad na rin yung kapatid, pero yung bahay sa ilalim ng hindi ilalim yun, pero parang may tabing lang ng sana tinulungan nila yung kahit paimbabaw. Total, paimbabaw naman ang lahat on cam eh. Hindi ko na rin nakita yun eh. Dito rin yun, somewhere in Cainta. Biruin mo, Nandun magdadalaw ka pa lang, sa loob. napakaraming camera, tapos nakalapel ka pa. Ano yun, nagbo-broadcast ka bang nagdadalaw? Halatang-halatang kapaimbabawan ng ginagawa ng tarantadong Daniel Rason na to. Sabi, ito pa yung comment ni si Eugenia P. Sara, si Tata. Sabi, puro mayaman lang daw ang dinadalaw sa isa sa mga tanong ko sa isip ko noon, sabi niya. Puro mayaman. Sa tanong niya sa isip niya noon. Ito pa yung isa pa si Albert bago na, hindi na siya luma. Bago na siya. Gusto kong murahin ng mga hayop na yan, grabe. Sobra na talaga sila, mga asong walang kabusugan. Ikaw na sumagot. Sa sinabi Ano nito, po yung sinabi? sabi ni Brother. Sabi ni Brother Albert Bagona, yun po ba? opo, bago na, hindi na siya luma, bago na. Oh, bago na luma. Brother Albert bago na, hindi na luma. Nakuha ko yung Opo. mo Sabi ni Brother Albert bago na, gusto kong murahin ng mga hayop na yan. Sobra na talaga sila. Mga asong walang kabusugan. Ay, naku kapatid. Kulang yung salitang pagmumura. Hindi po you cannot for me, wala akong makitang enough word to describe how evil they are. Ganon din yung sinabi ni Arkanghel Miguel kay Satanas eh. Kaya nga sinabi niya, sawayin ka nawa ng Panginoon. Yan, sa mga nasa loob, palasak sa kanila yan, hindi naman nila naintindihan kung para kanino talaga yung sawayin mo nawa. Di Para ba, yan, bro? kagaya ni Daniel Rason, sa mga sinungaling kagaya ni Satanas. Yan, para yan sa kanila, hindi para yan sa amin. Ay naku, Brad Josel, alam na alam mo yan. Paano yan? Di maiimpyerno ka? Pababayaan mo ba na masasayang yung kaluluwa mo, Brad Josel? Madadamay pati pamilya mo. Paano yan, Ate Ranza? Alam na alam nyo yan. Nakita-kita naman, Nakikita, akala nyo, hindi ako nakamonitor sa inyo. Minomonitor ko yung mga picture na pinopost sa mga kapatid. At halatang halata sa inyong mga mukha na you are all discontented. Ano pang inihintay ninyo, Brad Josel? Ngayon, pasasamain ninyo? Takot ba kayo, Brad Josel, na i-character assassinate? Brad Josel,
tandaan ninyo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Sabi nga, baka kasama si Brad Josel dun sa natatakot putulan ng pakinabang. Hindi naman po sa sabi ko, meron pong negosyo si Brad Josel. Naku, Brad Josel, baka pagka nalaman mo kung sino-sino yung mga closet ngayon, magugulat ka na lang, katabi mo yung closet pala. Naku, Kaya Brad nga. Josel, lumantad ka na't manindigan, Brad Josel. Huwag kang matatakot, manindigan sa tama, hindi ba? Yan ang tinuro natin sa mga kapatid. Kahit itakwil po tayo ng ating mga mahal sa buhay. Sabi ng Biblia, ang sino mang magmahal sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, igit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Sapagkat datapwat kung ang sino man ang mawalan ng kanyang magulang, kapatid na lalaki, babae, ay magkakaroon ng 100 ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, at tahanan. Teka muna, Bro Badong, nagpapa-shoutout si Tembong Tuernes. Pa-wash Yun. out daw. Ano to, wash and dry? Sab- Sabi ni Kira Yamato, hindi na naniniwala sa Diyos ang mga KNP, walang takot sa Diyos. Gaya nung sabi mo, bro, yung yung pinatutungkol mo kay Brad Josel. Natatandaan mo ba yung sinasabi yung dati lagi nating madalas i-play na yung sa mga INC, yung sinabi ni Eranio Manalo ba yun o ni yung si FD, whatever. Yung hindi na kayo, ang malasakit nyo ay ang kotse nyo, bahay nyo, Ang pera bahay nyo. nyo, ang tulong nyo. Hindi na kayo nagkaroon ng paninindigan para sa iglesia, ay pag malasakit ang iglesia, yung mga ganong word, pero not exact word yun, natatandaan ko lang yun. Tapos hindi Opo. ko kayang salaysay yung pero may ganong mga yun ang patugtugin mo na i-play mo ngayon para sa kanila. Dala ko yung laptop ko, Dapat kaya yun. lang wala akong nakadata lang po ako ngayon eh. Kaya hindi ko Pareho magamit yung tayo. laptop. Mm. Makapag-play ng mga audio video recording. Sayang nga eh. Naghahanap kasi ako ng pwesto na ito lang, dito lang ako nakaano ng pwesto na pwede akong magsalita. Sabi ni Sis Marlene Soriano. Kilala niyo po ito, Sis Marlene Soriano. Sis, asa Pinas ang buwaya. Ha ha ha. Nasa Pinas daw si Ramis Naral. Nasa Pinas. Ito pa yung sabi ni Kira Yamato, lalantad ba yan? Alam nga nilang kawalang yaan ni Bes, sanay sa kasalanan. Sabi ni Kira Yamato. Lalantad yan. Intayin nyo lang. Lalantad yan. Brad Josel, lumantad ka na. Ayan China-challenge ka ni Kira Yamato. Brad Josel, hindi ba yung huling usapan natin, namumusong ka niyan, sabi mo sa akin, di ba Brad Josel? Magkakaroon ba ng inustisya sa iglesia? Nasa iglesia ang Diyos? Yun nga po Brad Josel eh. Katunayang wala ang Diyos diyan sa iglesia na yan kasi meron na po at marami ng inustisyang nangyayari. Hindi ka pa ba ngayon na natatauhan, Brad Josel? Magpapakasangkapan ka. Hanggang kailan ka magpapakasangkapan? Sabi ng Biblia, if today you hear His voice, harden not your heart. Ngayon, bukas, makalawa, hindi. Sabi ni Brad Eli, pag nakasumpong ka ng mabuti, gawin mo agad. Basa. Yun. Gawin mo agad, Brad Josel. Bakit? Huwag ka nang patumpik-tumpik. Tumawag. Oo. Sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay. Walang inyong iniuwi sa wala ang buong payo. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo,
Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipo-ipo, tatawag sila sa akin, hindi ako sasagot. Gusto nyo ba, Brad Josel Malyari, Brad Rodel, Mangiliman, gusto nyo ba natatawag kayo sa Diyos, hindi na siya makikinig? Nakikita nyo no, umiiyak ang bayan, napipighati ang bayan, na minsang panahon, sinampalatayanan nating bayan ng Diyos, umiiyak sila. Ipagtanggol nyo kami. Nasaan kayo mga KNP? Hindi kayo na, hanggang ngayon ba matatakot kayo na puputulan kayo? Ay, hindi ko na babanggitin si Sani Catan. Si Sani Catan naman biro mo, nagkasakit na nga. Sa bagay, sino ba naman tayo? Ang Diyos nga, nagpapatawad. Sabi nga ni Annabel Rama, kung ang Diyos nga, nagpapatawad, ako pa kayang Bisaya, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Correct. Ay, teka muna bro, ito pa isa yung nag-comment, si Maverick Nordstrom. Inangkin na ni Bonjing lahat, sabi niya ganon. Anong sagot mo, Brad Badong? Totoo, inangkin niya na lahat, pati yung kapurihan na para sa ating Panginoong Jesucristo at para sa Diyos, inaangkin niya. Biruin mo, meron po ba kayong mababasa sa Biblia na inawitan ng mga unang lingkod ng Diyos, yung mga apostol? Wala po kayong mababasang ganon. Even sa Old Testament, lahat ng papuri, iniaalay yan sa Diyos. Pero bakit itong si Daniel Rason, merong ginawang mahal na kuya? Subukan ninyo yan nung panahon ni Brad Eli, mahal na ingkong, kundi kayo pagbabatukan. May sagot pa siya, bro. Bro, may sagot pa si Maverick Nordstrom. Pati pagmamayari daw ni Atom Inares inangkin na. Ano yung pag-aari na yun, bro? Paliwanag mo nga. Yung UNTV 37. Totoo Opo. po yun, mga kapatid. Pag-aari na po ni Daniel Rason po yung UNTV 37. Before, hindi pa po. Isang porsyento pa lang po ang Pero noong bago namatay si Brother Eli, nandun po ako. Nandun po ako noong pong ibinalita ni Daniel Rason kay Brad Eli sa Brazil. Uncle, na po? Atin na po yung Kaya yung pong UNTV 37, kaya po yung pong UNTV 37 na yan, i-boycott nyo po yan, mga kababayan. Sa bagay, sabi nga ng mga kapatid, paano natin i-boycott? Wala namang nanonood dyan. Tama. Tama yung sabi ng kapatid. Marami na nga nag-unsubscribe dyan eh. Sa totoo lang. Actually, pati yung 1075, nag-unsubscribe na ako dyan sa YouTube channel nila. O pa-shoutout daw, sabi ni Jody Valdez Cruz. Hoy, 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 Lola Cute. Shoutout sa Team Pop, Post and Pander. Shoutout mo nga, Brad Badong. Ayan, sabi ni Jody Valdez Cruz, hoy, 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 Lola Cute, shoutout sa Team Pop. Team Pop yun po yung Post and Pander. Ayan, shoutout po sa ating pong magiting na si Brad Logix at saka si Brad Elios at saka si Sister Patricia. Ayan. I-ano nyo po, i-follow nyo po yung yung pong Facebook page ni Sis Patricia, yung business po niya na Happy Oil sa United Kingdom. Malaking tulong po yun kahit wala po sa United Kingdom. I-like nyo lang po, mga kapatid. Magkakaroon po siya ng maraming engagement. Yun nga ay, may ambulansya niyan, may ambulansya ka na dyan, bro. Ganito, shout out sa lahat ng gusto kong i-recognize lahat ng mga support groups. Kasama na yung Post and Pander, yung kay Badong, yung kay Brad CJ, yung Discerning Christians, yung Bible Hacks ni Doc J-Lo. Lahat yun, panoorin natin kung may time kayo. Kasi lahat yun mapupuntahan ng mga bagong exiters na may makakausap sila, pag may tanong sila personal, may gagabay sa kanila. Hindi po yun, hindi yun magtatayo ng panibagong kulto, ha? Kasi naggaling na tayo doon, kaya nga tayo lumabas, di ba, bro? Exactly. Yun po yung concern ko po, mga kapatid. Sabi ko nga,
meron akong kausap na kapatid, hindi ko na lang babanggitin kung sino siya. Alam niya yon, lagi naman siyang nanonood eh. Brother, Opo. my brother in the love, my brother in God. Yan, alam mo yan. Sabi ko sa kanya, brother, alam ko mahirap yung laban natin, pero we are doing this not for our own pleasure. We are doing this because of the very, very essence ng pag-ibig. Dahil mahal po natin yung ating mga kapatid. Sino po ba ang magtatanggol sa ating kapatid kung hindi tayong mga kapatid po nila? Kaya wag po tayong bibitaw and let us always stay focused sa battle po natin ito. And I know that God will guide and support this battle because this battle is not our battle. It is God's battle. Oh, may ano pa, may message pa si Marlene Soriano. Sabi niya, di daw dinidemand ang pag-ibig kasi ikaw nga sumagot, bro. Kasi Ayun, tama. sinabihan siya Tama yon, hindi idinidiman, hindi inihingi, hindi ipinapalimos ang pag-ibig. Ibig sabihin ni Sis Marlene Soriano, ang pag-ibig kusayang ibinibigay. Kaya nga pag-ibig eh. Kasi pagka yan pilit, hindi na pag-ibig yan. Shout out din kay Brad Ronnie Keypoint. Sabi daw pag dinalaw daw sila ni Cecil, babalik daw sila sa HOC tsaka sa Dennis. Hindi yan mangyayari. Kaya nga, Mangyayari. shout out niya nga. At kay Sis Annalyn Mirasol Magat. Sino pa pong gusto magpa-shout out sa lahat na nagko-comment? Nag-send daw siya ng friend request sa'yo, i-add nyo daw po. Opo. Add ko po kayo mamaya, Lobe. Nandito si si Maricel. Si Maricel, kinakarakter assassinate na rin ito eh. Kahit kapatid niya. Ay, ito meron akong gustong paakyatin. Sana umakyat Sino siya. po? Invite nyo na. Wag kang bababa. Mas maganda Opo. para tayo dito. Saglit lang. Pagka ito inaccept ni Sister Greg Gonzalez yan, meron pa akong i-add. Para mas marami tayong mag-usap-usap. Sige Sister po. Greg Sige. Gonzalez, meron po akong sinend na invitation sa inyo to join me in this live, to join us, me and Sister Lola Cute, in this live para makapagtalakayan po tayo regarding our experiences sa buhay po natin after exiting MCGI. Yeah. It is taking just Ito daw, Brad Brad Arnel Laksamana, shoutout po. Tapos kay si Brad Badong, sabi ni Ryan Wang, shoutout mo nga yung mga nag-compose ng awitan sa MCGI kasi inaangkin ni Daniel Rason na mga compose daw niya yon. Mga ginamit niya talaga. Gag yun. G-A-G-O. Brad Tembong, ayan. Lola Cute, nandito si Brad Tembong. Pabatiin natin. Brad Tembong, bati ka. The floor is yours. Go ahead. Bati Ayan, ang ka ganda. na. Mas maganda yung pagtatlo. Mas maganda. Ayan. Yan. Kumusta po kayo, Brad Tembong? Pakilala po kayo. Kailan kayo nahanib? Anong dahilan? Bakit po kayo nag-exit? At kumusta po ang buhay nyo ngayon? Ngayong nag-exit na kayo? Naging demonyo po ba kayo? Parang Demonyo talaga. masaya yung buhay ko ngayon. Kailan ka naanib? 2015, pero early 2000 pa lang nakikinig na ako kay Brad Ellen. Mm-hmm. Kumusta naman po ang kailan ka nag-exit at ano yung turning point? Bakit ka nag-exit? This year lang din. Yung mga March siguro. O March or April Mm-hmm. This year lang. Kay ko lang kay Brad Wency. Baon. Oo.
Magkakilala kayo ni Brad Wency Bound. Ano ko siya, yung kaklase sa nung yung sa college. Hindi, sa vocational course namin. Ah, Bago ako nag-nursing, muna ako, tawag doon, computer technology. mm. Ngayon Wow, po, IT ka kumusta pala, naman, bro. Hindi, kumusta hindi. naman po ang buhay nyo ngayon? Bilang exeter, naging masama po ba kayong tao? Naging, ayun. Hindi, lalo nga akong, lalo akong naging, maawain or sa, Ayan po mga kapatid. Kasi nakikita ko yung post ni Brad Tembong eh. Minsan nga ayokong panoorin yung mga pinopost niya kasi parang nakaka-desperate na nakikita mo yung gano'n. Hindi mo naman makontak, gusto mo man tulungan. Hindi mo alam kung paano mo matutulungan. Mhm. Ayun. Yan. Meron ka bang gustong sabihin, kapatid na Tembong, sa sa mga kapatid na mga closet at saka sa mga exeter na ngayon ay kina-character assassinate? Nyo lang kayo, lang kayo, huwag yung isipin yung ganun. Kasi, ang Diyos, pag-ibig naman talaga siya, kumbaga, napakalawak ng mundo. Ang tao, 8 billion mahigit. Agree. So, 'di ba? Kalawakan mo lang yung dito lang sa US ang daming ang daming mababait na tao. Sobrang hindi naman 'di ba? Um, sa malawak ang Tsaka mundo. Brad, tsaka Brad ang Tembong sa loob lang MCGA naman. wala pang hindi nga makapagpanalo ng 'di ba ng sa tawag doon, Kandidato. kandidato. Correct. Totoo yan. Di nga makapanalo eh. Ibig sabihin, walang milyon. Walang milyon yung yung bilang ng mga Ang miyembro. aalog-alog sa langit, 'di ba? Correct. Tapos sasabihin nila sila lang ang maliligtas. Parang very familiar sa atin yung ganung salita na Parang sila lang yun ang maliligtas. yung dati sa INC, parang ganun. Pero mas worse sila kesa sa INC. Oo. With all fairness naman, with Oo, all fairness dami sa mga iglesia ni Cristo, na mga kapatid natin, hindi sila gano'n daming na mababait. pasasamain ka character assassinate nila. Mm. Ito ang pinaka-worst na religion na nasaksihan ko. Ako mismo ang naka-experience na biro mo, pagka lumabas ka, totoo yung sinasabi ng mga kapatid, walang graceful exit. Kaya yung mga kapatid na gustong mag-exit dyan, mga kapatid, kung ayaw nyo na po dyan, mag-exit po kayo ng tahimik. Tahimik, shut down nyo po lahat ng mga connections ninyo. Meron nga kapatid sa Europe nag-message sa akin, Brad Badong, biruin mo. Kinukulit kami na dumalo sa lokal. Samantalang napakalayo ng lokal. Tapos meron kaming mga trabaho. Tapos sasabihin sa amin, uunahin pa daw namin yung trabaho namin. Samantalang pag nagkasakit ka naman, hindi ka naman nila tutulungan. Agree. Brad Badong. Kasi ang concern lang naman nila, alam mo na, Yes, ang money. concern nila yung pera nila, biruin mo, pag nagkasakit ang mga kapatid na tumutulong, ang gagawin ninyong parang pulube na papupuntahin Correct. ninyo na walang iya kayo sa PCSO o kaya sa PAGCOR. Hindi ba PAGCOR, bawal tayong magkasino, bawal Mm. kaya ng loto. Pero ito, kakatuwa. Biruin mo, bawal pala tayo dyan dahil dirty money daw, ika nila. Bakit pagka nagkakasakit ang mga kapatid, pinapalapit nyo sa PAGCOR na ang pera galing sa sugal? Oh, di ba? Di obvious nga. Yes, very obvious. Teka muna, pa-shoutout daw si sabi ni Brad Ronnie, paki-shoutout po si Nunong Imaw, Brad Hill Tayas, Al Bajilidad, at sino pa po? Yan po ang ginawa namin tahimik na nag-exit, sabi ni Mrs. Angie. Shoutout kay Brad Ray Barcelona. O ikaw, Brad Tempong, i-wash out mo na, mahilig ka magpo-wash out, ba't ayaw mo magpakita?
Di ba? Bang cute mo naman. Nawala na si Camera Brad shy, Tembo. shy type. Shy type ka ba? Sorry Parang hindi naman, Brad Tempo. Ikaw Hmm. nga yung Hindi pinakamakulit naman. dito Hindi sa comment halata. section eh. Tsaka sa mga post. Sabi ni ni Brad Joey Gregorio, ano daw? Hello po, Brad Tembo. O, shoutout mo siya. Pa-wash out kay, sa alaga ni Rajoy. Ayan mga kapatid, ayan tingnan nyo po mga kapatid na mga nandyan pa na nagdadalawang isip. Masaya po ang buhay ng mga kapatid na exiters. Unang-una, marami na po kaming panahon sa sarili namin. Ikalawa, marami na rin po kaming panahon sa aming mga pamilya. Biro mo, merong kapatid na Brad, alam niyo po, masaya po ang pamilya namin ngayon dahil meron na po kaming quality time ngayon. Hindi na po kagaya dati na parang laging kulang ang oras mo dahil iniisip mo meron kang hahabuling pagkakatipon, etc., etc., na ang pagkakatipon naman na paulit-ulit. Ayun, meron palang nag-message sa akin. Bro, pwede niyo po bang paki-explain yung nakasulat sa Hebreo 10:25? Huwag natin pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Lalong-lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano po ba ang pagkakatipong itinuro sa mga unang Kristiyano, mga kapatid? Ang pagkakatipong itinuro sa unang Kristiyano, ito po yung pagtitinginan. Ayan, nag-uusap-usap tayo. Di po ba sabi ng Panginoong Jesucristo, where two or three gathered in my name, I am in their midst. Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Ito po pagkakatipon po ito mga kapatid. Paano yan? Di ba sabi sa Biblia, pagka nagkakatipon kayo, merong isang awit, isang himno, isang ganito, ganyan, ganyan. Paano yun? Hindi nyo na magagawa. Hindi ba kami nakakaawit sa Diyos? Hindi lang kami umaawit sa mahal na kuya, pero inaawitan namin ang Diyos mula sa aming kaloob-looban. Correct. Agree ako dyan sa sinabi mo, Brad Badong. At nagkakaisa kami sa aral. Meron kaming isang aral. Ano ba yung isang aral na pinagkakaisahan namin? Yung totoong pag-ibig, hindi yung sinasabi ninyong pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ano yan? Ginawa niyo McDonald's ang pag-ibig? Bukang bibig nyo lang ang pag-ibig pero hindi ninyo ginagawa. Kaya nga maraming nadidismaya eh. Daniel Rason is not practicing what he is preaching. Hindi po ba Agree. dapat he should practice what he is preaching? Pero hindi po. Mararamdaman naman yan eh. 'Di ba nasa Roma yan? Sabi, ang espiritu ay tumutugon sa espiritu. Kaya Meron ayan, bang, bro, may pahabol pa si Sis Marlene. Sabi niya, sagutin mo paano mo ililigtas ang kaluluwa mo kung di ka dumadalo? paano mo Paliwanag mo po. kaluluwa mo kung di ka dumadalo? Paano po tayo dadalo? Yan po ba yung pagdalo na ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Noong dumadalo ang mga lingkod ng Diyos, ang pinag-uusapan yung aral ni Kristo. At ang pinupuri ang Diyos. Ngayon po, yung pong ginagawang pagkakatipon ng MCGI, sino po ang pinupuri? Si mahal na kuya. Ano po ang itinuturo? Hindi po pag-ibig, hindi po aral ng Diyos, aral ni Satanas, mga kapatid. Bakit? Anong patunay natin aral ni Satanas ang itinuturo nila? Ayan maliwanag yung nung prayer meeting, sabi ni San Pablo, datapot kahimat kami. O isang anghel na mula sa langit ang bumaba at mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Biruin mo, sinabi ni San Pablo, hindi niya in-exclude yung kanyang sarili. Isinama niya yung sarili niya. Kung pati ako magsalita, mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral na sa inyo, ay matakwil. Kahit anghel pa yan mula sa langit. Itong si Daniel Rason, hindi nga ito inagaw sa langit, inagaw siya sa Pegasus. What? Anong Pegasus Disco Chura? Alam niyo po ba yung Pegasus? Disco Air Force House One. yun. Disco house Ang alam yun ko kasi madalas po siya doon. Sinong nagsabi sa akin? Ayan si Mama Mary, pinsan buo niya kasi yan. Kaya
kaya nga sabi ni Danya Rason sa akin nung pinapagalitan niya ako, naku Badong, hindi mo ako ano, sabi niya ganyan. Natikman ko na lahat ng kademonyuhan sa mundo. Naku, Brad Badong, ayusin mo yung pagsasalita mo ha. Baka mamaya sabihin niya, tinan mo, pinasasama niya ako kahit hindi naman niya alam. Eh, sinabi niya pa lang sa'yo na natikman niya na lahat ng kagaguhan sa mundo. Correct. Eh, sino Ibig ba sabihin, namang nag-drugs. paano ko malalaman yun kung di mo sinabi sa akin, Danya Rason? Hindi yun hearsay. Sinabi mo yun mismo sa akin. Sa harap, merong mga saksi. Di ba? Merong mga saksi. Eh, yung nanay mo, sa bagay, kung sasaksi yun, saksim bulaan. Pero narinig yun ni Mayo Sunga. Narinig yun nung anak, nung kanyang adopted brother na si Joey Rason. Hello pala, shoutout natin si Elijan Rason. Laging nanonood si Elijan Rason. At saka si Glever Pam Whiteley, si Brad Glenn Puti. Dalawa kasi yung Brad Glenn Brad Glenn itim, yun yung Glenn Labong. Brad Glenn Puti, yun yung masahista ni Bes, ni Brad Eli Soriano. Grabe, ang dami mo talagang nalalamang hindi matapos-tapos yung nagtatawid sa'yo, ha? Hindi po kasi tawid lang yun eh. Experience ko po Oh, kasi. Experience ko po kasi. experience. Oo, hindi lang nga sa Pegasus biroy mo. Inagaw siya doon sa parking lot ng PIC CCP complex. Sabi ni Nel Di Malanta, ID, wow, magaganda mga girls sa Pegasus. Sagutin mo, bro. Kaya nga po doon yan siguro na ay, Madidimanda ka niya, itutwist yan. kasi meron pong bahay si Danya Rason sa likod ng Pegasus. Doon po yung bahay niya sa Scout Delgado. 40D Scout Delgado. Ako po ay isa sa mga nung nga pinarenovate yun, ako yung kumuha ng tao Biruin mo yung kapatid na bagong kapatid from somewhere in Pampanga, dinala ko doon. Tapos hindi man lang ang binayaran lang, magkano lang. Iyang-iya ako doon sa kapatid. Paakyatin po si Mama Mary. Oh, sige, paakyatin natin si Mama Mary. Huwag kayong bababa. Ha? Mama Mary, ba't hindi ka bumaba ka muna tapos umakyat ka uli para magtawanan tayo dito. Nandito si Tembong. At saka si Lola Cute. Tignan natin kung paano tayo Mama Mary, bumaba ka muna sa live tapos umakyat ka uli. Ayun. Si Mama Mary ang makakasagot dyan sa Pegasus. Sabi ni Brad Arnel Laksamana, alam na this. Sabi Ayan. naman ni Andrew, true. Sabi naman ni Ase Malinya, tama yan Brad, Badong, dumalaw sila Ayan. sa may sakit. At magpabisita sila, pinalamon dala nila ang pagkain na papanis-panis na. Ayan, Mama, At Lola Cute. Itanong natin kay yung Pegasus. Oh, Mama Mary. Ang nagsasabi niya si Kamote dahil nga nagpupunta daw sila doon. Sino ba Si si Kamote? Kamote? Banggitin mo si Kamote. Ano bang pangalan ni Kamote? Si Kamote, pinsang buo din niya yon si Jessie Rason. Oo, kanino anak yun si Jessie Rason? Si Uncle Rolly, pinsang buo niya yon, driver niya dati yon na taga-hatid sundo na kung saan man sila pumupunta. Kaya yun ang nakakasi na yumuyug-yug yung kotse doon sa PICC. grabe. Grabe naman. Bakit? Nayan naman ako. Si Kamote, Baka merong lindol naman, kaya yumuyog-yog. hindi, syempre pinalindol na yan ni Japayuki para nga siya mapurgod na kasi napagod na siya kabibiyahe. kasi Napagod na siya kakalinis ng tubo. Oo, kasi nung time na yon
nag-abroad pa siya kahit na di ba, nagli-live-in pa siya pero nagbibiyahe pa siya. Asawa niya pa nun yung Japan eh. Oo. Oh. O biruin Ayun. mo 7 years. Di ba 7 years nga yan nag-live-in? O bak Oo. napakatagal. Ay, alam niyo po ba yon, Sis Osang, na nag-live-in si Arlene Rason at saka si Danya Rason? Hindi po, ang alam ko, nung nandun ako nung kinakasal sila, nasaksi, tapos ang alam ko nun parang pinasasama nun si Willie Santiago dahil inggit lang daw si Willie Santiago nun. No, tuluyan ang lumabas yan. Pero di ba, ang nagreto naman sa mapapangasawa ni Willie Santiago, yung si Best din naman. Tapos Opo. bandang huli, pinasama din si, in fairness po kay Brad Willie, pero minsan nga nagkausap din kami noon, nakakalungkot kasi siya, natutuwa siya kasi yung mga bagong exiters ngayon may napupuntahan, kagaya natin mga support group na kahit ano tayo, malaya tayo makapagtalakayan ng ganito, lalo na dinaanan natin sa social media. Siya, nung unang lumabas siya, wala siya napuntahan eh. Oo, Di ba, tsaka nakakalungkot din. masyado siyang pinasama. Correct, pinasama siya. Tapos talagang pinahiwalay siya sa pamilya niya. Ipagpalagay mo na may kasalanan si Willie. Pero yung kasalanan niya ba na yun, kasalanan ba yun sa espiritu at gano'n na lang talaga ang gagawin? Hinatulan na agad siya. Ay, 'di ba binigay pa nga siya kay Satanas. Kaya Oo, ako, kaya nga nasanay ako nung kausap ko siya, sabi ko, di ba, gusto kong banggitin, buti na nauna hindi ako. Kasi nakasanayan natin siyang tawagin, Willie Willie sa Satantiago. tanda. Dahil oo, naturuan tayo nun eh. Kaya aawa din ako sa sabi ko, kasali tayo sa character assassination kay although hindi naman lahat sa media, hindi lahat naman sa social media, kahit yung usapang lokal lang, pag binabanggit na siya tuwing paksa, lalo na nung nakakwentuhan ko, napatunayan ko na yung tumatawag pala siya, hinarang din ng mga nandun sa apalit that time eh. Ngayon naka-standby si Jane sa telepono. Tapos hindi man yung pinasingit. Nakakalungkot din yun kasi Nasakit. nakikwento yun sa amin sa Post and Pander, nakipagkwentuhan sa amin. Dun, offline yun, bias. So, nakakalungkot din. Sabi ko talagang, ganito pala talaga yung nangyari sa atin. Sabi ko, kaya hindi ko rin talaga masisi mag-e-expose na rin kayo ng kahit na personal na. Sinabi ko talaga, kahit sa'yo, sinabi ko parang foul naman yata kasi ang goal natin, aral. Which is, hindi talaga may aalis na mababanggit yun. Pero Hindi po nakakalungkot na, kasi ngayon po, Hmm. naiintindihan niyo po ba si Lola Cute na bakit ako nakakapagbanggit ng mga personal attacks? Depende sa usapan. Kagaya nito, ma-attack na naman natin. Pero ang goal talaga natin, yung maling aral, na talagang harapan, di ba, Mama Mary? Yung talagang aral na Pero yung kabaligtaran ng ipinamumuhay nila, na dinaya talaga tayo, talagang hindi ko kayang letrahan, hindi ko kayang i-explain na kagaya sa inyong bokal na bokal pagdating sa ganun. Pero dun sa aral na nasaksihan natin, pare-pareho, talagang kahit ngayon nagmo-move on ka, pero sa akin struggle. Lahat naman ng kapatid may struggle, pero sa kabila ng lahat na sinasabi nilang pinasasama tayo na naging masama tayo. Ayan, si Brad Tembong, hindi tayo naging masama. In fact nga, lahat, karamihan ng exiters, lalong naging matalino, naging aware sila sa lahat ng pagsasalita. Natutunan nating kilalanin yung pagmamanipulate nila sa atin, yung pagbe-brainwash nila sa atin na yun nga, nalulungkot ako, may naiwan pa ako dyan, eto, lantad na ako. Di ba? Struggle sa akin yun. Pero Na eto yung, may awa po ang Diyos si Mama Mary meron pa siya mga kamag-anak pero hindi nila alam, Mama Mary. Oo, ayaw na rin sa samahan nila. Correct. Ayan, nabulgar na. nabulgar tuloy ng oras. Opo. Kasi po ganito yan, para po sa kaalaman ng lahat, ha. Kasi meron nag-message sa akin, kapareho ng concern ni Lola Cute. Ayan, si Badong, ayaw namin pakinggan yan kasi personal attack.
Hindi po kasi merong sequences po yan ng mga pangyayari. Hindi naman po ako nang-aatake before ng personal eh. Kaya lang, they are attacking me personally, so I have to show kung anong klaseng mga tao ito. Doon po nagsimula yan. Biruin ninyo, sasabihan ninyo ako masamang tao, ganito, ganyan. Eh, alam ko yung mga pinagagawa nyo, mga national choir eh. Biruin ninyo, doon po nag-start yung mga naglololipapan. Eh, nung nga pong una, hindi po lollipop ang sinabi ko eh. Yung word talaga na yun ang sinabi ko, kaya lang, may mga pangit kang pakinggan, sabing ganyan. Palitan mo na lang ng ibang word. O sige, lollipop, sabi kong ganyan. Kain buntot. Yun, ay ngayon, meron pang mas pinaganda pa, kain buntot. Biruin ninyo, umaawit kayo sa bautismo na pinakamaselang gampanin sa iglesia na alam natin. Yung pong bautismo. Tapos, naglololipapan kayo? Hindi ba totoo, Andy De Jesus, na nagtsuktsakan kayo ni Miguel? Tapos mag-i-invite uli si Miguel, siguro nabitin. Alika na, wala nang tao dito sa attic. Ako na lang mag-isa. Eh paano ka ba namang babalikan ni Andy De Jesus? Eh nalunod daw siya sa laki ng bunganga mo nung anuhin mo siya, subsubin mo siya. Ayun po doon po nagsimula ang lahat. So, ayun, lumalim ng lumalim hanggang sa, ayun po. And wala naman tayong regret kasi that is the truth, mga kapatid. And wala naman po kasi tayong dapat itago eh. Kaya nga po expose eh. Kaya nga, bakit ba tayo mag-i-expose kung hindi meron tayong itatago? Kaya nga, bilang dapat i-reveal. Eh, ang Biblia nga, mas ano nga ang Biblia, mas bulgar nga ang Biblia eh. Sabi ng Biblia, si Ohola at Oholiba malilibog na babae. Ano pa? Eh, biruin mo, pinakita ng Biblia kung anong ginawa ni Haring David. Biro mo, naliligo si Batseba. Nakita ni Haring David na naliligo si Batseba. Eh, anong nangyari? Eh, nalibugan. Eh yung ba tinago ng Biblia, mga kapatid? Huwag lang po tayong maging hipokrito. Let us just be human, mga kapatid. Pagiging tao po kasi yung pagiging totoo. Totoo po kasi yun eh, mga kapatid. Ayan, sabi nga ni yung tanong kanina, ano po ba yung Pegasus? Yung ba yung tanong kanina? Ayan. Yun makakasagot si Mama Mary kasi siya yung may alam talaga. Yung Pegasus, yung club na pang-sosyal. Oo, high-end na nightclub po yun, mga kapatid. Doon daw po galing yung ibang mga sikat na bold star noon. Doon yung mga kagaya ni Rosana Roses, yung doon na-discover. Kasi magaganda yung mga doon, mga chika babes. Baka kaya si Japayuki. Kaya yun po, mga kapatid. Kaya hindi po natin we are not here to character assassinate anyone, mga kapatid. We are just retaliating to what they are doing to us. Imagine, pasasamain mo yung mag-asawang Dr. Fuentes. Kumo ba nag-exit sila? Kumo ba nag-exit itong si Lola Cute? Kumo ba nag-exit itong si kapatid na Tembong Tuernes? Kumo ba nag-exit itong si kapatid na Emmet Ember? Ika-character assassinate ninyo. Sabi ko nga kay kapatid na Emmet Ember, inevitable yan. There is no graceful exit. Kasi I myself have encountered that and I've experienced that. Kaya mga kapatid na mga exiter, mga kapatid na closet na nagpaplanong mag-exit, kung hindi nyo po kaya yung kanilang gagawing better yet, mag-exit po kayo silently. I-shutdown ninyo po yung communication sa kanila. Merong kapatid sa Europe, Brad Badong, na po kami, buong pamilya na po kaming closet. Kaya lang po, siguro po, one of these days, mag-exit na po kami kasi hindi na po namin kaya yung ginagawa po nila. Hindi na Ito po pa, Brad Badong. Brad Badong, may isa pang comment. May relevance sa case ang personal infos proving his proximity.
Yan, Comment. totoo po 'yon, mga kapatid. Biruin mo, magpupunta tayo sa korte. Oh. Siyempre ilalabas lahat ng mga mga evidences. Kagalang-galang na hukom. Kaya po ako nagsasalita ng ganito. Ito po yung mga ebidensya ko. They are the first one who character assassinated me. And the rest is history. Yun po, tama po yun. Sabi nga ni, ito pa si Brad Rodolfo Bitoy Cruzenga. Tama yan, sabi niya ganyan, inevitable personal attacks. Kasi po, sila po yung sino po ba yung nananahimik tayo Actually, nananahimik ako di sa bansang pinanggalingan ko. Nagtatrabaho ako na maayos. Tapos mababalitaan mo, doon sa group chat ng National Choir, nagkagulo yung group chat namin na yon. Bakit? Biruin mo kilalang kilala ako ng mga kapatid. Kahit saan ako magpunta, hindi ako masamang tao. Kasi kung masamang tao ako, ipapablock ako, wala nang question ask yun. Automatic block. Pero bakit ang daming mga kapatid na naguluminganan nung ipinapablock na ako ni Daniel Rason? Kasi they know me very well na hindi ako masamang tao. Lalo na sa National Choir. Biro mo kahit last money ko, pagka may lumapit, ibibigay ko. Ayun po, Lola Cute. Ayun, Mama Mary at kapatid na Tembong Tuernes. Ayun, Mama Mary, i-wash out mo daw si Tembong Tuernes. Masyado mo ako, Mama Mary. Shout out. Nakaakit ka na, pa-shout out ka pa. Ayun po, shout out sa lahat ng mga kapatid na kasama po natin sa battle na ito, mga kapatid. Opo, shout out. Magpakatibay tayo. Makipaglaban tayo sa tama, sa karapatan natin. Sana doobin ng Diyos. Makabawi lahat tayo. Kaawaan tayo ng Diyos. Exactly, mga kapatid. And let us support each other. Mga kapatid, huwag po tayong maging dahilan ng ikababagsak ng kasama nating kapwa Exeter. Let us, sabi nga ni kapatid na Doc J. Lawrence, meron siyang pinost sa Bible Hacks. Yun po, let us support each other. Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa, sapagkat sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. There is no other way to obey Christ's commandment other than supporting our brothers and sisters in Christ, in the Lord. Mga kapatid, wala pong ibang paraan. Bakit? Meron ba tayong katunayan sa Biblia? Guro, alin po ba ang dakilang utos sa kautusan? Ang dakilang utos sa kautusan ay ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sino ba yung kapwang iibigin mo? Yung bang umiibig lang sa'yo? Iibigin mo ang iyong kaaway. Love thine enemy. Pati yung iyong kaaway, iibigin ha. Sasabihin nga yan, hindi naman kayo namin personal na kaaway. Kaaway na kayo ng Diyos. Tama, kaaway na kami ng Diyos. Sinong Diyos ang kaaway namin? Yung Diyos ng nyo sa loob. Correct. Yung Diyos ng sanlibutan ang kaaway namin. Katunayang Diyos ng sanlibutan ang kaaway namin, yan na ang Diyos ng MCGI ngayon. Bakit? Biruin mo, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa para sa'yo ng anumang larawang inanyuan na kawangis ng anumang bagay na nasa itaas, na nasa ibaba, at nasa ilalim ng lupa. Anong ginawa niya? Naiprosesyon pa. Pinosesyon pa. Pinrosesyon pa. Yung ba, pinagalitan ba ni Daniel? Gustong-gusto ni Daniel, pinoprosesyon siya. Merong ngang panukala si Don Capulong. Igagawa daw siya ng malaking rebulto dyan sa convention center. Grabe. Parang lang Gusto naman nyo rin. Tingnan nyo, yung Mahal na Kuya na kanta. Kailan lang niya pinagbawal? Diba? Pero, pinagbawal ba niya totally? Hindi. Hindi. Bawal ang awitin sa pasalamat. Kasi, masyado na siyang bombarded sa sinasabi ng mga kapatid na Exeter. Hoy, Daniel Rason, mahiya ka nga. Ang papuri
sa Diyos at kay Kristo, hindi para sa iyo, Bonjing. Wala kang hindi ka dapat papurihan. Bonjing. Kaya Oo. bonjing. Bakit Bonjing ang tawag sa kanya, Mama Mary? Kasi yung laging parang lagi siyang nakasumbong kay Besyon. Oo, kulang-kulang. Ibig sabihin, Oo. kulang-kulang. Kaya nga, Blue Baby. Oo, sino yung nang i-invite pa? Nang-i-invite si Chabit. Nang-i-invite pa. Oo, alam mo ba, sa kaka-invite nung nang i-invite pa, dumami at marami na ngayon ang mga closet sa panahon ng kapatid na Perez. Paano ba hindi magkaka-closet? Itong nang i-invite, Nang-i-invite matibay din yung pananampalataya before. oo, matibay na muog. Oo. Kaya, Saka yung Brad Badong, yung sinasabi pa, salamat kuya, salamat ate. Pero di ba si Besnot, pag pinasalamatan si personal ng mga kapatid, on the spot, sinasaway niya yan, di ba? On the spot. Para hindi na on the spot. Bakit sila hindi nila masawata? At saka meron pang ate ngayon. Alam niyo, mga kapatid, mag-isip-isip kayo ha. Kilala niyo po ba yung pinasasalamatan ninyo? Yung ate na pinasasalamatan ninyo? Manglilinis po yan ng tubo. nalilinis ng tubo. Nanglilinis na ng tubo pala. Marangal naman palang trabaho yun. Alam niyo po ba kung anong tubo yung nililinis niya? Tubong Ayaw marinig. Ouch! Tubong may Ano tubo yung tubo? Tubong gumagalaw. Brad Badong, ayoko marinig, virgin pa ako. So, Bawa-shout ako kay Lola Cute. Oh, shout out! Ikaw naman, wala nga pigil-pigil na kasi shout out. Nandiyan ka na. mga kapatid, pasensya na po at alam ko po na-entertain na naman namin kayo. Kasi 10% na lang po yung battery ko. Wala po akong mapagsaksakan dito sa pinag-istayan ko, mga kapatid. Si Sosang, ano yung last word ninyo sa mga kapatid for this night? Sa lahat, yun din, sa lahat ng mga support group na katulad mo, katulad ng Discerning Christian, Pause and Ponder, Bible Hacks, at sa lahat ng mga kapatid na walang sawa nakakapanood ng live, kahit kaninong live, basta support group tayo lahat, magsama-sama tayo sa laganap ng ganitong expose Meron na ka talaga namang nakalimutan. totoo. Meron ka nakalimutan. Si Emmet Ember, si Mike, Emmet Ember, si Rational Viewpoint, ay si Rational Viewpoint, at sino saka pa? si Post MCGI Society at si Rosa. Ay, si Post MCGI Society at si Rosa. Sino pa Yun. po? Sis Marie, sino pa nakalimutan ko? Yun, Brad yun lang. Tembong, hindi ka makakalimutan. Si Kira Yamato, tsaka si Si Kira Persimon. Yamato. Si Si Kira Persimon, Yamato, si Percy, tsaka sino pa? Yung lagi yung binabanggit. si Stephen Castro. Yun, opo, nagpa-add na nga din sa akin yun. Si Stephen Castro. Ayan, Shout meron out pang po isang sa brother Darnell Yap. Meron siyang mga ipinopost. sige po, pagpatuloy niyo lang po yung pagpo-post niyo. Sana mapansin tayo. Sana kung gaano na-imbestigahan yung flood control dito na kurakot, sana naman mapansin din tayo para mabigyan tayo ng Ustisya. makalampag din sila ng hustisya. Pero, Uwi ng abuloy. opo, pero umaasa ako hindi tayo, magkakaroon tayo ng hustisya. Diyos Amen. lang ang nakakaalam Hindi para man sa dito, ating lahat. kundi Hindi sa man din to, walang hanggan. Sa walang hanggan. siya ng Diyos. Ayan, si Opo. Brad Tembong Tuernes, last word for this night para sa kapakinabangan ng ating mga kapatid na mga nakikinig. Yung sa mga sa mga closet po. Yun. Ano yun?
Sa mga closet po. Ang mapapayo ko po, mag-research kayo or manood kayo ng mga documentary about sa mga kulto. Tapos, maano nyo, maihantulid, maano nyo, marirealize nyo na, na, yung talagang sakto yung cult eh. Yung kulto, akmang-akma sa Agree. MCGI. Yun talaga Kasi sila, hindi yun tayo- talaga eh. Yun talaga. Kasi hindi tayo aware dyan sa, sa kulto na yan napaniwala talaga tayo Tembong Kaya tama yung sinabi mo. Dagdag kaalaman yun. Mm. Tembong. Tembong, bilisan mo kasi Ay, yun lang Nagtampo po. na siya. 10% na yung ano ko. 10%. Yun lang po. Ayun. Yun lang. Mga kapatid. Oh, Mama Mary, your message for this night to all our viewers and to all your fans. Talaga, fans talaga. Oh, may fans club ka na. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pag-greet sa akin yesterday. Maraming po salamat. God bless to us. Wala ba tayo dyan? Malapit na. Ayun po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid and may God bless us all. Arrivederci. Hasta Arrivederci.